Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. At salamat sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, Pisces, what's up? Ang energy sa mga Pisces ngayong week na to. Oh, wow! Oh, ang ganda ng buwan naman, no? Abundance. Yung iba sa inyo, meron kayong pagsasalo na gagawin. Maring iba, merong, alam mo yung parang piyesta. Oh, I'm seeing piyesta. Ang daming mga tao. Tapos, maraming pagkain. Oh, saya. Or may handaan kayo na aatenan ngayong week na to. Or kayo mismo yung maghahanda. But, it's about, prosperity. Maganda yung pasok ng pera. Your needs are all met. You also have ego, which is your guide. So, you are divinely guided, Pisces. Very strong yung inyong instinct, intuition ninyo. Malaking tulong yan sa mga decision making ninyo na gagawin this week. Maaari ring you will seek for guidance, no? Either magpaparead kayo ng tarot or you will talk to someone na alam nyo na may kaalaman sa issue na inyong isasangguni. O, diba, ang lalim ng word ng Tagalog ko. You also have Orca records. Itong Orca is about, excuse me, Orca is about, yung records is, yung Akashic records. I don't know if you are familiar with Akashic records, but this is about your past. So, maaring iba sa inyo, meron kayong mga nare-realize about your past life, no? Something spiritual to para sa inyo, but I think hindi naman para sa lahat, but some of you, aware kayo of your past. When I say past life, ito yung hindi yung ngayong life ninyo, no? It's in your past life na you know na, let's say, isa kang spiritual teacher nung past life mo or isa kang business owner nung past life mo. So, some of you maaring kayo ay part ng paghingi ng guidance, no, is you will consult with someone na nagbabasa ng Akashic records. Okay. Overall energy, you have the 7 of Wands. Very protective ang energy mo ngayon. Umiiwas ka sa mga toxic situation or drama sa buhay. You are setting your boundaries. Hindi mo na hinahayaan na ikaw ay i-take advantage ng iba. Your challenge is the 8 of Wands. Maaring iba sa inyo meron kayong iiwasan na kausapin ngayong week na to. Kasi parang feeling nyo, nakaka-drain siyang kausap. Oo, yung tipong pagkausap mo, parang pagkatapos mo siyang kausapin, parang feeling mo pagod na pagod ka. Parang dinump sa'yo lahat ng mga problema niya. Yung, may mga ganun minsan na rant ng rant sa buhay. Ang nakaka-stress kasi dyan is, rant siya ng rant sa buhay niya, pero wala siyang ginagawa para ayusin yung situation niya. Alam mo yun, puro reklamo, pero wala siyang iniisip na, or ginagawang solusyon. Di ba nakakapagod makinig sa ganong klaseng tao? So your opportunity is the Ace of Swords. So this is a new beginning, new idea. So maaring meron kang eureka moment na, uy, I want to do this, or uy, meron kang realizations about life, about what you are working on. Kung meron kang business, pwedeng bagong business idea. Or sa workplace naman, makakahanap ka ng, makakaisip ka ng magandang solusyon sa current issue sa trabaho. Or this can also mean an opportunity to communicate with someone. Yung iba sa inyo,
meron kayong kakayanan na makipag-communicate sa spirit, 'no? Actually, lahat naman tayo may kakayanan na gawin 'yan. But yung sa inyo mas open kayo, 'no? Mas open yung third eye niyo, mas sensitive kayo. And then your opportunity, your blessing is the Six of Swords. So as a blessing, you are moving on, moving to calmer waters. So kayo ay naka-experience ng challenging situation or like parang ano, excuse me, conflict with someone. I think makakaalis ka na sa ganong sitwasyon. Kaya nga, you are setting boundaries, umiiwas ka sa gulo. So now, mas magiging peaceful ang iyong life dahil unti-unti nang nawawala yung mga toxic sa buhay mo. Oo. Let's see what else. Exaltation. Ang ganda nito kasi, when it comes to your finances, yung income mo, makes sense na with abundance. Ang dami mong pwedeng pagkakitaan or ang dami mong pagkakakitaan ngayong week na to. Kumbaga, andyan na, presented na sa'yo yung opportunity. Ikaw na yung bahalang kumilos. 'Di ba? May access ka, kumbaga. You have access to different kinds of opportunities right now that will help you improve your finances. At hindi lang 'to improvement ng finances, talagang bubuhos yung ano, income, eh. Mm. You also have Mars and Leo in the 5th house. So, pay attention lang minsan 'no, kasi baka umabot naman dun sa point na parang pumasok na sa ulo mo yung, yung success or kung whatever is great that is happening sa buhay mo na minsan parang mataas na yung tingin mo sa sarili mo, medyo mayabang na ang dating mo. Siyempre ano pa rin, nakatapak pa rin sa lupa 'no, and stay humble, mm. Kasi maaaring merong mga tao na isipin na, "Uy, si Pisces porket ano lang, umasenso lang, 'di na namamansin." Oo. Yung iba actually sa ano niyo 'yan, sarili niyo 'yan na desisyon. Lalo na kung toxic naman yung tao na yun, di cut off mo, 'di ba? So, itong mataas na pagtingin sa sarili in a negative way, you can always be proud of yourself, of your achievement, of your success, but not to the point na parang meron tayong mamaliitin tao, 'no? You have the Sun in Scorpio in the 8th house. Endurance. Alam niyo, itong lakas ng loob at determinasyon na meron kayo, ito yung hindi makukuha sa inyo ng ibang tao, 'di ba? Na pwede kang gayahin, pwede kang i-duplicate, pero hindi nila makukuha yung determinasyon na meron ka. Oo, pwede lang gayahin yung ginagawa mo, pero yung consistency, determination na meron ka, sa'yo yan galing. Express love through gifts. So, yung maaring iba sa inyo, merong matatanggap na regalo or kayo yung magre-regalo. A small token of love can convey great appreciation. Yes. So, this is appreciating also the people na nandyan, na nakasuporta sa'yo, tumutulong sa'yo sa pag-abot ng pangarap mo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.